mo yung nangyari sa nanay mo. O, tumabi ka dito. Kahit tumabi ka rito, Ate Norma. Yan. Sige, Princess. Go ahead. May himala ka mamaya. Ngayon pala. Okay na yan. Okay na yan dyan. Morning po. Bali Morning. ako po si Princess. Mama ko po si... sabi niya kasi ako na lang daw po yung magsalita kasi iiyak daw po siya. Pero parang ganun din yung gagawin ko. So, ayun po. Bali, backstory po. 2 years ago po na-diagnose si Mama Norma ng breast cancer. Tapos po, during po those times, ang sabi po ng doctor is kailangan ng chemotherapy. Pero feeling po ni Mama, hindi kakayanin ng katawan niya kung magtutuloy po ng chemo. Kaya ang napag-decision na namin na idaan sa gamot na pumayag naman po yung doktor niya na okay daw po madadaan sa gamot. Pero hindi 100% sure kasi po kailangan talaga ng chemo para mamatay lahat ng cancer cells. Then po, naggamot po si Mama. Then, tinanggal po yung isang breast niya. Then, akala namin nung time na yun, okay na. Kasi po, nakikita po namin yung improvements ni Mama. Okay naman po siya. Dumaan po yung 2 years, okay siya. Then, last 2 months po, dun nag-start na lagi po siyang malata. Akala po namin, minsan, kasi may high blood din po si Mama eh. Akala namin high blood lang, ganun po. Tapos hanggang sa lumipas yung mga araw, napapansin po namin na lagi na lang siyang nakahiga. Tapos iniinda po niya sa amin yung balakang niya. Akala, nagpahilot pa nga po eh. Akala kasi namin, simpleng baka fracture lang po, ganun. Tapos, kasi dumaan po yung mga check-up niya na okay naman po, yung mga internal medicine niya, internal doctor niya, okay naman po. Tapos yun po, nag-decide po kami na ipa-check up si Mama. Kasi po, hindi na normal na, di na po siya nakakakilos, ganun, lagi na lang po siyang tulog. Tapos, after po nun, ayun na po, first week po ng October, na-confine si Mama para sa biopsy. Then, after that week po, after nun, winate namin yung biopsy, ganulot na po namin yung doktor. Kasi nga po, lumilipas na yung araw, nakikita namin, nanlalata na si Mama, palata na siya ng palata. Then, pero nakakapag-church pa rin po siya. Yun po yung maganda kay Mama kasi kahit po sinasabi namin na wag na tayo magbaon kasi pwede naman tayo bumili sa church. Pero yun, tinutuloy pa rin niya, nagluluto siya, kahit masakit yung balakang niya, nag-church siya. Tapos may isang beses po na huling nag-church kami, buong pamilya. Yun po, bago po gawin yung biopsy. Then, Monday po yun, lumabas yung biopsy niya. Ano po yun? Tinawagan ko po yung ate ko, sabi ko, kasi wala po sila sa bahay pag uwi ko eh. Pagkakatanda ko po, galing po ata akong church, nag-practice, ganun po. Tapos sabi ko, si Mama po, nasa kwarto lang siya lagi, gano'n. Tapos, sabi ko po sa ate ko, nasan po sila kasi wala sila sa bahay. Tapos nasa ospital nga daw po sila, kinuha yung result ni Mama. Tapos sinend po sa GC namin yung result ni Mama. Siyempre po, ngayon madali naman na search na natin kahit pa paano maintindihan natin. Tapos nakita nga po namin na nag-positive si Mama sa carcinoma po. Stage 4 cancer po yun sa liver po niya. And then sabi po ng doktor sa amin is, mababa na yung chance ni Mama kasi po lahat ay kumakalat na po sa buong katawan ni Mama yung cancer cells niya po. Tapos po after nun, syempre, andun pa rin naman po yung faith namin. Tapos, kinausap ko pa yung mga kapatid ko. Sabi ko na, as one family, as one heart, ibigay natin kay Lord lahat. Kasi, mababait naman po yung mga doktor ni Mama. Sinasabi po na, mag-pray kayo together, as one family, mag-pray kayo. Kasi, wala namang imposible. Kahit po mga doktor sinasabi na instrument lang tayo, ganun. Which is, totoo naman po. Tapos po, dumaan
dumaan po na bumalik na naman po sa hospital si mama. Kasi po, nilalaban po talaga namin na hindi na po siya nakakakain. Tapos po, kahit gising naman siya, nakapikit lang po siya. Tapos dumating po sa point na yung mga nasa paligid niya, hindi niya na po nakikilala. Mga ganun po. Tapos po, ngayon nga po, sinabi po sa amin ng doktor, yung huling confine po ni mama, October 29 po, sinabi po sa amin ng doktor na last 2 weeks na lang daw po yung early na nakikita nila para kay mama. Siyempre po, yung namin, yung puso namin na parang pinanghihinaan na kami na saan ba tayo kakapit, ano nang gagawin natin, kami magkakapatid. Lahat po yun, kahit sobrang bigat sa loob namin, sinabi namin kay mama para alam po namin, kasi po lumapit na din po kami kila pastor na ano po pwedeng gawin. Kinausap po kami ni Pastor Abby kasama si Papa na sige, mag-ready pa rin tayo, pero ilaban pa rin natin sa prayers po. Ngayon po, October 29 po yung sinabi na last 2 weeks na lang daw po si Mama. Pero thank you, Lord, kasi ngayon po, ito po siya, nakikita niyo po sa harap niyo. At kung gaano po kayo kasaya na nakikita siya, ganon din po kami bilang pamilya niya kasi alam po namin kung paano namin nilaban. Financially, prayers, lahat ng pwedeng paglaban ginawa namin, wag lang siyang magawa. And alam ko po na dahil din yung kay Mama. Sabi nga po ni Lord, di ba, pinagaling niya tayo dahil sa pananampalataya natin. Kaya naniniwala po kami na si Lord yung gumawa ng himala para kay Mama. Ngayon po, ayan po, yung dating hindi po nakakadilat, yung dating hindi kumakain, nag-ano po yan ng TPN kasi sobrang bumagsak na po yung nutrition niya. Tapos, yung pagkain po, hindi niya po tinatanggap kasi may cancer cells daw po na humaharang. Tapos yun yung nakakakuha ng mga nutrition. Kaya ngayon po ngayon, nakakakain na po si Mama. Lahat po ng gusto niya nakakain niya. Kaya sobrang thank you, Lord. Isa rin po itong paalala sa atin na huwag tayong basta susuko. Kasi sa panahon po na mahina tayo, doon tayo kinakalaban ng kaaway. Kaya po sa panahon na mahina tayo, dapat doon mas malakas yung pananampalataya natin. Thank you po. Thank you po, Jesus Rock. Thank you po sa lahat. Thank you. You are healed. In Jesus' name. You are healed. Meron pa po, alam ko asa si Pau.